Samantala, nagpatupad na po ng preemptive evacuation ng ilang bayan sa Rizal dahil sa bagyong Uwan. At binabantayan rin po natin ang kalapit nitong Marikina. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa live report ni Maki Pulido. Maki? Umaaraw na pero kita nyo naman malakas pa rin ang hangin dito sa Marikina City. Sa kasagsagan ng Super Typhoon, ang pagkakasabi sa atin ng mga Municipal Disaster Risk and Management Offices ng San Mateo at ng Rodriguez sa Rizal at ng LGU ng Marikina City ay wala namang binaha na lugar sa kanilang mga bayan. Sa ngayon ay halos nasa 14 meters ang level ng tubig ng Marikina River, 14.5 meters ang pinakamataas na inabot nito kahapon, malayo pa dun sa 18 meters na forced evacuation. Sa San Mateo, ang pinakamataas na level ng ilog ay 17 meters. Kahapon ito ng umaga, nasa 18 meters ang first alarm, 20 meters naman yung forced evacuation. Dahil nagsagawa ng preemptive evacuation bilang paganda sa malakas na bagyo, ay libong mga individual, mga kababayan natin ang pansamantalang lumikas. Mahigit 7,000 individual ang lumikas mula sa bayan ng San Mateo. Mahigit 6,000 naman ang nag-evacuate sa bayan ng Rodriguez sa Rizal, habang halos 9,000 individual naman ang lumikas mula sa Marikina City. Pero dahil daw wala namang binahang lugar, pinapayagan ng lumikas na ang mga lumikas na umuwi na sa kanilang mga bahay ngayong araw. Ang sinabi sa atin kanina ni Marikina Mayor Maan Chodoro, relieved sila o parang nakahinga sila ng maluwag na hindi naging mapaminsala yung super typhoon sa kanilang syudad. Mananatili pa rin naman daw silang nakaalerto dahil may abiso pa rin ang pag-asa ng pag-ulan. Ang mga nakausap naming residente ay talagang kusang lumikas dahil sa karanasan nila talagang pahirapan ng lumikas kung tumataas na yung tubig. Isa sa mga ginang na nakausap namin, kaunting gamit lang ang dinala para raw mabitbit niya yung kanyang mga alagang aso. At dahil maulan, of course, may mga kababayan tayo katulad ng mga construction workers na hindi talaga makapagtrabaho at kaya walang pinagkakakitaan habang malakas ang bagyo. Kaya sa mga ganitong pagkakataon daw, malaking bagay sa kanila yung mga inaabot na tulong tulad ng mga relief packs. Yes, Maki, kitang-kita sa video yung pagkahilig mo rin talaga sa mga aso, ano? At dahil mga dog lovers din, karamihan siguro, dahil nagdala pa sila ng kanilang mga alaga, mga fur pets, meron din bang humihingi dyan ng parang pagkain para doon sa kanilang mga alagang aso? Kasi karamihan, syempre, uunahin syempre yung mga nandoon sa evacuation center na mga residente. Of course, at naiintindihan natin yan, pero yung mga karamihan doon sa mga nakausap natin na humihingi ng tulong para sa mga alaga nilang hayop ay mula sa bayan ng Rodriguez at sa Rizal. Dito kasi sa Marikina ay iba naman yung sitwasyon. Dito sa Marikina talagang napaghandaan nila yung evacuation ng mga alagang aso at saka pusa. In fact, they have like a pet evacuation center too, kung saan natututukan ng kanilang veterinary office yung mga evacuees na may mga dala na alagang hayop. So itong pinapakita natin video, ito sa Rizal, kanya-kanya, kumbaga yung bawat may-ari na lang magpakain, gano'n na lang. Oo, sa ngayon, kung dun sa may Rodriguez, actually isa sa mga problema nila doon ay syempre pagdating sa evacuation center, of course, ang prioridad kasi ay yung mismong mga lumikas. So, hinahanapan nila ng pwesto yung mga mga alaga nila. Yung sinabi sa atin ng isang ginang ay mabuti na lang may konting espasyo doon kung saan pinayagan sila nung mga nagbabantay doon sa evacuation center na itali muna yung kanilang mga alaga ron. But of course, aside dun sa kakainin nila at problema na nila minsan yung pambili ng kanilang kakainin, ay syempre kailangan pa rin nilang gawa ng paraan yung kakainin ng kanilang mga alaga. At mukha bang magtatagal pa sila, Maki, dyan sa evacuation center, at least dyan sa may Rodriguez sa Rizal?
Doon sa na pinayagan na kasi sila na na umuwi sa kanilang mga bahay. So we expect, hindi kasi tayo nakabalik ngayong late afternoon, but we expect na marami na doon sa mga kababayan natin na bumalik na sa kanilang mga bahay dahil wala naman daw binaha. Ito sa preemptive evacuation, wala namang baha sa kanilang mga lugar, pinayagan na rin silang umuwi at hindi naman kasi biro ang mag-evacuate at tumira sa evacuation center. So kanina actually when we were there this morning, talaga namang may mga bumabalik na, may mga umuwi na sa kanilang mga bahay. Alright, maraming salamat, Maki Pulido, sa iyong update.